Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At narito po muli tayo upang ating purihin at sambahin ng ating Panginoon. Dahil ito po ay magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. At ito po ang unang isang linggo na dapat natin laging gawin upang ating papurihan ng ating Panginoon. At atin pong basahin sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 132, talatang 7. At ganito po ang sinasabi, ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo kaya manalangin. Muli po, dakilang Diyos, kami nagpapasalamat muli sa araw nito na aming Panginoong itataas ng iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo po ang aming papurit pagsamba sa iyo sa ito. Na ito, Panginoon, ang mataas na papuri na aming ialay sa iyo. Na aming ibibigay, Panginoon, ang buong puso naming pagpupuri sa iyo dahil ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na nagkaroon sa amin, na aming sinampalatayanan, na kami, Panginoon, na nagkaroon ng kaligtasan dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya, Panginoon, tanggapin po ang aming purit pagsamba sa iyo sa umagang ito, na lahat ng gagamitin mo, Panginoon, bigyan mo siya ng lakas, katatagan, ang iyong anak na magdadala ng mensahe sa umagang ito, na aming pakikinggan, Panginoon, dahil ito ang mga salita mo, ang siya naming gabay, kalakasan. Ito ang aming gagamitin upang malabanan namin ang takbo ng mundong ito. Kaya, O God, tanggapin mo po muli ang aming papasalamat sa iyo at tulungan mo ang bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, hinihingi namin ang kapatawaran sa aming pagtira dito sa mundong ito sa pansamantala. Kami, Panginoon, ay hindi ligtas na kung papaano na itong mundong ito ay masalimuot. Subalit, kami, O God, ay nananagan sa iyo na kami ay merong gabay at patnubay dahil sa kinikilala namin na ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya, O God, muli namin pinapasalamat ang lahat ng ito na kami, Panginoon, ay naging anak mo dahil sa aming pananalig sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya, O God, tulungan mo kami hanggang sa kami makatapos sa gawain ito at ikaw, Panginoon, ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Kaya, O God, muli namin pinapasalamat at niadalangin ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Good morning, church! Amen! It's another day to worship the Lord. Halos nakakalahati na po tayo ng taong 2021. Marami man pong pagsubok ay tunay nakadami rin pong pagpapala ng Panginoon. So ngayon pong ito, ready na po ba kayong i-worship si Lord? Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon at tunay na masarap magbabad sa presensya ng Diyos. Come on, church, put the hands together as we sing our King. Tunay na mabuti kailan pa man. Hallelujah. Here we go. Sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway pilit natin ang tangayan ng dami. At sa ating pagpupuri ako'y lubos na nagtagumpay. Sabay-sabay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, sa iyong salita. Ang sikreto ko, bakit ako masaya? Sa presensya mo, sa iyong salita. Nag
Nag-isang-isa na laging uhaw sa'yo. Minsan pa, sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ano pong gagawin natin? Ang kailangan lang laban sa presensya mo, sa iyong salita. Ang sikreto ko kung bakit ako masaya, laban sa presensya mo, sa iyong salita. Nag-isang-isa na laging uhaw sa'yo. Tunay nga, Panginoon, sa presensya mo lang kami may kaligayahan at kagalakan, Panginoon. Sing this. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babalik sa presensya mo, sa iyong salita. Ang sikreto ko kung bakit ako masaya, sa presensya mo, sa iyong salita. Nag-isang-isa ko'y laging uhaw sa'yo. Ako'y laging uhaw sa'yo. Ako'y laging uhaw sa'yo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy po tayong umawit sa Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, pinibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagala sa itak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-kamang pag-ibig lampas langit sa amin umubos. Di karapat-dapatan palain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming ipakakay, pangalan mo, Jesus. Amen. Lahat po ng anak ng Diyos, sabay-sabay umawit. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umulan. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, pinibig mo ng lubusan. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagkakaisa.
natin awitin. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuling ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-amanghang pag-ibig ng paslangit sa amin umubos. Di karapat-dapat pagkalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-amanghang pag-ibig lampas langit, langit minahal mo lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Minsan pa, kamangha-mangha. Kamang-amanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-amanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Tunay nga, Panginoon, ang pangalan mo lamang ang dakila sa lahat. Oh, papuri sa iyo, Jesus. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Amen. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o papabayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Let's continue to worship our God. Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan kung papabayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Isa na po natin awitin. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o papabayaan man. Pangako nyo'y
Sa mga sandaling ito, mga kapatid, patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos. He's here in the middle of our worship. And even you're watching church online, the Lord is in your house right this moment. Nakikita niya po na malinis ang ating puso, nambababa ang ating kalooban na dumudulog sa Kanya at sumasamba sa kabutihan niya. Sa mga panahon pong ito, mga kapatid, patuloy po nating ibigay ang pag-asa natin sa Panginoon, ang pagtitiwala, at lagi nating isipin that God is always in control whatever happenings in our life. So sa mga sandaling ito, lahat po na nagtitiwala sa Diyos, ay patuloy po tayong aawit sa Panginoon mula sa ating mga puso. At sasabihin natin, Panginoon, sa pangako mo, doon lang kami hahawak. Maaring sa mga finances namin, minsan kinakapos, Lord, we know that you will supply. May sakit kami, Lord, you will heal us. And Lord, so minsan natatakot kami sa mga bagay na tingin namin over sa aming capacity. Lord, we believe you will supply the courage and inspiration in our hearts. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po'y umapit muli sa Panginoon. Ang pangako mo, Panginoon, ang aming hawak. Sa iyo lang kami sigurado, O Diyos. Sing this. Pangako niyo'y aking panghawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Saan ba natin gamitin? Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo aking panghahawakan. Ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Oh, napakabuti mo, ating Diyos Ama. Iyong likha'y luluwan, hatiin ka. Let's declare, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa, noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Oh Diyos, sa'yo lahat
lahat na makuit pagsamba aming Diyos. Hallelujah! Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace.
Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa pagbasa sa banal na kasulatan patungkol po sa pagtanggap po natin ng banal na hapunan. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng unang Korinto. Ang kabanata po ay 11. Ang talataan po ay 23 hanggang 30. Ay ganito po ang kanyang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. O kataas-taasang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan, sa oras na ito, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa patuloy na buhay na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon. Sa oras ding ito ay nagpapasalamat din po kami sa muli ay pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami ay magsama-sama sa live streaming na ito, Panginoon, upang sumamba sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Sa oras ding ito, Ama, ay muli din po kaming lumalapit upang humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng mga nagawa po naming pagkakasala at pagkakamali na nagawa sa aming buhay, Panginoon. Nagawa man namin ito sa aming pong mga iniisip, sa aming pong mga pagsasalita at sa aming pong mga ginagawa, Panginoon. Nawa ay patawarin mo po kami upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng banal na hapunan na ipinag-utos mo po sa amin na amin pong gawin sa tuwing po kami ay magkakatipon. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay alalahanin ng bawat isa sa amin sa pagtanggap namin ng mga tinapay at sarong ito na meron isang Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin din namin, Panginoon, na nawa ay tulungan mo kami na ang mga tinapay at sarong ito na amin pong tatanggapin ay hindi maging hatol sa amin, Panginoon, kung hindi maging kalakasan, Panginoon, ito ng aming mga espiritual na buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas ngayon magpakailanman.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin na tayo ay magsama-sama upang purihin po natin siya, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Salamat po dahil binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay pa na may lakas upang buhay at lakas na ito ay may paglingkod po natin sa Kanya. Kaya marapat po sa umagang ito ay maging handa tayo na humarap sa dakilang may kapal. At sa pagkakataong ito, bago po tayo makarinig ng mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid ko po kay Kristo, ay samahan po muna ninyo ang inyong napakaliit na lingkod upang tayo po ay lumapit in the presence of God this morning. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may likha sa amin, Ikaw na Diyos na may akda ng aming buhay, sa pagkakataong ito, Ama, ay tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa bawat pagkakataon na binigay mo po sa amin. God, it is a great privilege sa amin na kami ay makalapit sa iyo sa magitan po ng aming panalangin ito, bagamat kami ay hindi naging karapat-dapat. Subalit, God, salamat sa bawat pagpapatawad na ginawa mo po sa lahat ng mga mali na nagawa po namin, maging ito man ay sa isip, sa salita at sa gawa. Sa pagkakataong ito, Ama, tulungan niyo po kami. Nanawa po ang mensahe mo na maririnig po namin ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin. Higit sa lahat, ang napakalit mong lingkod na gagamitin mo ngayon ay patuloy mo siyang balutin ng iyong dakilang presensya upang ang mensaheng ito ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalaman at katalinuhan, kundi Ama, lahat ng ito ay manggagaling sa iyo, God. At umaasa po kami, Panginoon, ang kapayapaan at kapanatagan, ang siyang patuloy na igagawad mo po sa amin sa oras na ito. Ama, dalangin ko po ang lahat ng mga kapatid namin, mga relatives po namin, kaibigan po namin, at sa lahat ng aming mga kababayang makakasama po namin sa live streaming na ito at makakapanood at makakarinig. Naway silang lahat ay patnubayan mo, God, bigyan ng katalinuhang mula sa iyo upang lubos po nilang maintindihan ang paksang minsan pa ay tatalakayin po namin sa umagang ito. Ang lahat ng ito agad ay patuloy po naming samo at dalangin iling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Magandang umaga po muli sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nasa dako muli ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. At nawa po ay kayo ay nakatutok na, nandyan na po kayo sa inyong mga pwesto upang makinig ng mabuti sa mensaheng ito ng ating Panginoon. At pakiusap po namin, nawa po sa lahat ng mga kapatid namin at sa lahat ng mga kaibigan na nanonood nito, paki-like po natin at paki-share din po natin ang live streaming na ito upang marami din pong mga kaibigan natin, higit sa lahat sa mga mahal po natin sa buhay, ang makakasama po nating makapanood po nito. Maraming po salamat, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang ating pong paksa na pag-aaralan po sa umagang ito ay 5 Ways to Diffuse Conflict. Ito po ay series sa buwan po ng July. Ang ating pong tema po kasi na tinatalakay po natin sa buwan po ng July, Following Jesus. Yan po yung ating pinaka-tema sa buwan po ng July. At ito pong linggong ito, kasama po doon sa tema natin, ay ang paksa pong tatalakayin po nating 5 ways to diffuse conflict. O sa Tagalog, 5 paraan upang mapinsala ang salangutan o salungatan. Yan po ay makikita po natin sa aklat po ng unang Pedro, sa kanyang kapitulo 3, sa kanyang versikulo 8 hanggang 11. Sa umaga pong ito, meron pong isang ilustrasyon na nais ko pong ipakita sa inyo at nawa po ay makikita po ninyo sa inyong mga TV screen at sa inyong pong mga cellphone kung ano man pong gadget ang hawak po ninyo sa mga ano po natin sa umaga pong ito. Ang ating pong ilustrasyon, patungkol po doon sa paksa po natin ay yung, alam nyo na po ito, medyo luma na pero nais ko lang pong ipakita upang mas bigyan pa ng paliwanag, tindi, upang maintindihan po natin yung ating paksang 5 ways to diffuse conflict. Okay po? Ang ating pong ilustrasyon is about good old lesson about teamwork from an age-old fable.
Yan po ay dun sa dalawang karakter na sina Tortoise at saka po si Hare. O ibig sabihin niya, yung ating pagong at saka po maybe ito po ay rabbit na nagkakaroon po ng argument kung sino po sa kanila ang mabilis na tumakbo. Yan po yung pinaka-istorya niya. Actually po, nagkaroon sila ng agreement. Hinamon po ni Rabbit ang pagong sapagkat naniniwala siya na siya ang pinakamabilis na tumakbo. At tama po naman. Sa kanilang pakikipagtunggal at pumayag po ang pagong. Kaya kung makikita po ninyo sa inyong mga screen, pumayag po siya na tumakbo. Kaya makikita po natin ang layo po ng agwat ng rabbit na ito sa pagtakbo doon sa pagong. Siyempre, pagong siya. Pero tignan po ninyo kung ano ang karakter ng rabbit na ito, no? At ng pong pagong. Kaya kung makikita po natin, kahit po malayo ang agwat ng rabbit sa pagong, meron pong ginawa yung rabbit sa haba ng kanyang layong distansya sa pagong. Ang ginawa po niya ay nagpahinga siya sa isang puno. Kaya po nakatulog po siya. Ang nangyari, kahit po yung pagong ay mahinang tumakbo, pero tuloy-tuloy naman ito, ay naunahan po niya ang rabbit na ito. Kaya nga po medyo nagtaka itong rabbit na ito dahil naunahan siya ng pagong. Kaya another ay nagkaroon po sila uli ng agreement na tumakbo uli. Pero tinitiyak ng rabbit na ito na siya na ang mananalo kasi hindi na siya matutulog sa takbuhan. Ano? Kumbaga, hindi na siya magre-relax. Kumbaga, talagang ipupursyon niya. Gagawin niya talaga yung desire niya, manalo siya at doon sa finish line makatakbo po siya. At tunay ngang nangyari po ang lahat ng yon. Kaya doon sa picture, ang layo po ng agwat ng rabbit na ito sa pagong at nanalo po ang rabbit. Pero hindi po dito natatapos ang kanilang conflict. Nagkaroon din po sila ng another agreement at ang agreement po nila yan ay panibago na namang laban. Okay po? Kaya itong laban naman nito ay hinamon po siya ng pagong na another ruta. Pero dito sa another rutang ito ay meron silang tatawiring ilog. Okay po? Pero pumayag po yung rabbit. Okay po? Kaya ang nangyari po, tignan po natin dito. Nung pong naglaban sila na meron pong ilog, natalo po ang rabbit. Bakit? Kasi hindi siya makatawid sa ilog. Pero yung pagong ay nakatawid po siya sa ilog. Kaya another, pumayag po siya. Ang nagsabi po, nag-usap yung dalawa. Kung gano'n ang sabi niya, eto, sinira po nila ng conflict nila sa isa't isa. Nagkaroon po sila ng teamwork, nag-usap sila kung paanong sila dalawa ay makakatawid sa ilog. Okay po? At kung paano naman yung pagong ay bibit-bitin ng rabbit sa mga rough road, pero pagdating sa ilog, bibit-bitin naman ng pagong ang rabbit. Kaya kung makikita po ninyo dyan, sa picture po ninyo, makikita po ninyo, yung pong rabbit, nasa likod po yung pagong. Pero pagdating po ng ilog, yung namang rabbit ang nasa likod ng pagong. At kapwa po sila nakarating doon sa finish line. Ano pong ibig iparating nito? Dito po ay sa ilustrasyong ito, pinapakita po na bagamat sila ay magkakaiba yung karakter nila, magkakaiba yung kanilang kakayahan, magkakaiba yung gusto nila, may differences po talaga. Pero pagdating po ng pagkakataon, tinanggap po nila yung kanilang mga differences sa mamagitan po ng tinatawag po nating pag-ibig sa isa't isa. Kaya dito po makikita natin kapag ang isang tao kasama mo, kahit na magkaiba kayo na ugali, kahit masungit siya, kahit na matapang siya, kahit na magagalitin siya, matatanggap mo because of love. Kasi diyan sisirain yung tinatawag pong conflict o madedefuse yung conflict because of love and humility. Mamaya po makikita po natin yan. Okay po? Kaya napakaganda po ng ilustrasyon na yan. Para patunayan niya, dagdagan niya ng paliwanag, yung ating paksa na 5 ways to diffuse conflict. Yan po ay makikita po natin yan sa 1 Peter. Kaya nga po sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po, kay Kristo, the following principles will help diffuse conflict in relationships. So yung pag-aaralan po nating 5 ways, ito po ay makakatulong po sa atin ngayon bilang mga anak ng Diyos upang ma-diffuse yung conflict. Sa totoo po, mga kapatid ko po, kay Kristo, ito po talaga ay tanggapin natin at hindi. Talagang even we are Christian today, mayroong mga conflict even in our family, sa lahat po ng relasyon to, pamilya,
sa kaibigan, sa kasintahan, sa magulang sa anak sa magulang, sa kaibigan. Marami po, basta't po lahat, any kind of relationship, nagkakaroon po yan ng conflict. Kaya nawa po itong 5 ways to diffuse conflict ay makatulong po sa ating buhay, mga anak ng Diyos. Ang unang bahagi po, tandaan po natin to, yung 5 ways na po ito. Isulat po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, sa inyong mga comment box, yung bawat paksa po natin, natatalakayin po natin to diffuse conflict. Ang unang bahagi po, mga kapatid ko po kay Kristo, walk in another's shoes. Okay? So isulat po ninyo, o banggitin po ninyo, walk in another's shoes. Ibig sabihin niyan, lumakad tayo na ang suot natin yung sapatos ng iba. Ayan, hindi po yung sapatos mo kasi kapag sapatos mo ang suot mo, siyempre, komportable ka, baka ang binili mo sapatos, mamahalin, malambot, so komportable ka, hindi mo nakikita yung sapatos ng iba kung komportable sila na suot nila kasi nga hindi mo nararamdaman ang sitwasyon ng buhay nila. Yan ang pinakabuod nito. Pero kung susuotin mo yung sapatos ng iba, doon mo mararamdaman kung ano ang kalalagayan ng iba para maintindihan natin at maintindihan mo rin kung ano sitwasyon ng iba. Kasi yan na nagkakaroon po tayo ng problema. So itong unang bahaging ito, mga kapatid ko po kay Kristo, na isuot natin yung ibang sapatos ng iba, dito po napakaganda. Tingnan po natin ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo, yung ating talata. Puntahan po natin yung teksto po natin. Ang teksto po natin ay makikita po natin sa unang Pedro, chapter 3, verse 8. Ano pong sabi dyan? Ito po sabi ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo. Katapos-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala. Ito po yung sabi ni Pedro. Ito po yung dinidiscuss ni Pedro po sa atin, isa sa alagad ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, tayong lahat ay magkaisang akala. Pwede po ba ito? Pwede. Kaya nga itong 5 pag-aaralan po natin, ito yung paraan para magawa po nating magkaisa tayo ng isang akala. Kahit na may diferensya tayo, kahit iba-iba yung iniisip natin, kahit yung iba mayabang, yung iba naman mataas, yung iba masungit, yung iba mataray. Sa iglesia maraming ganyan po, no? Iba-iba ugali. Yung iba naman tahimik, yung iba naman madaldal. Marami po iba-iba. Pero ang kagandahan nito sa discussion po ni Pedro na sinasabi niya sa atin ngayon, kailangan tayo pa rin magkaisa ng akala. Okay? At ang sabi pa po ni Pedro, magkaroon po daw tayo ng maging madamayin tayo. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, okay, na kinikilala ang Diyos ay maging madamayin sa lahat ng oras. Ibig sabihin, nandun yung puso na nagiging madamayin siya, nagiging matulungin siya sa lahat ng mga nangangailangan. Ibig sabihin, kahit mayroon ka o kung mayroon ka, ay nagiging madamayin ka. Okay po? Yun ang sinasabi po. At ang sabi pa po ni Pedro, mga ibigang tulad sa magkakapatid. So kay Pedro, ang sinasabi niya, pagka magkapatid kayo, ay nag-iibigan yung magkapatid. Yun ang sinasabi niya. Kahit na ito yung kalagayan ng tao ngayon, minsan, tingnan nga po ninyo, yung unang magkapatid ka sa lumang tipan, 2 na nga lang sila, pinatay pa ni Cain si Abel di po ba? Pero hindi yun ang disenyo ng Diyos sa magkapatid. Ang magkapatid, pag magkapatid, nag-iibigan yan, nagdadamayan yan, nagtutulungan yan. Kasi yun po yung talagang disenyo ng God. Kaya lang, dahil nga ang tao ay nabigo doon sa programa ng Diyos, sumaway siya, yun na ngayon na nangyayari sa tao, mga kapatid ko po kay Kristo. Okay po? Kaya nga, sabi ni Pedro, maging mag-ibigan kayo bilang magkapatid. Kasi sa ngayon, ang magkapatid, magkaaway nga Minsan nga, magkapatid nga sila sa laman, hindi na nga sila magkasundo Minsan nga, taon na. Hindi pa sila nagkakasundo. Minsan, konting bagay lang na pinagawayan ay nagiging sa puso, nagiging puot. Kaya minsan, kahit kapatid mo, minsan ayaw mong makita. Kasi nga, wala na yung love, wala na yung pag-ibig Kasi nga, nagiging pinatigas na ni Satanas ang puso ng isang tao para hindi niya tanggapin yung kanyang kapatid Pero hindi yun ang dinidiscuss ni Pedro. Hindi yun ang gusto ng Diyos.
Kaya kung sa ngayon, merong magkapatid na hindi nagkakasundo, sabi po ng Biblia, kailangan magibigan tayo bilang magkapatid. Kasi yun ang disenyo ng Diyos at yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang magkapatid magkaaway. O kung hindi kayo nagkakasundo, panahon na ito para magkasundo kayo kung gusto niyo na maging team ng ating Panginoong Diyos, so Team Jesus. Okay po? Kaya ang sabi pa niya, at magkaroon magkaroon mahabagin. Okay? Mga magpapakumbabang pag-iisip. Ibig sabihin, ang isang anak ng Diyos ay mababa ang kanyang puso, mababa ang kanyang isip. Hindi siya mataas, hindi siya mayabang. Di ba? Hindi siya mapagmalaki. Yun ang sinasabi po. Sa ngayon, yun ang nagiging problema sa mga tao po ngayon. Kasi nagiging mayabang na ang tao kasi nga marami na siyang naatin sa buhay eh. Kaya kahit Kristiyano, minsan nagiging ganun. Marami ng Kristiyano ngayon, mayabang eh, di ba? Marami na rin Kristiyano ngayon na mataas, pero hindi yun ang disenyo ng Diyos sa'yo. Di ba? Kaya ang maganda nito, kahit na naranasan natin, minsan nagiging mayabang tayo, minsan nagiging mataray tayo, mataas tayo, ang maganda, may pagkakataong bumalik tayo kasi yung disenyo ng Diyos, yun yung magibigan, maging mababa, okay? Kung naranasan man ng Kristiyano yon, pero may pagkakataong bumalik. Kasi ang Diyos naman, God another chance. O, di po ba? So, yun sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, alam po ninyo, meron pong sinabi ang isang Indian, ang sabi niya ganito, a wise Indian once said, ang sabi pa niya ito, I will not criticize my brother until I have walked a mile in his moccasins. Ano pong sabi nitong matalinong Indian na to? Okay, hindi daw niya i-criticize yung kapatid niya hanggat hindi niya na isusuot ng milya-milya yung moccasin. Alam po ninyo yung moccasin, kung ano pong ibig sabihin ng moccasins? Ang sabi po ng dictionary ay leather shoes or leather sandals. Ibig sabihin, yung moccasin, yun ang ibig sabihin niya. Kaya ang sabi ng wise Indian, hanggat hindi ko na isusuot yung kanyang leather shoes o yung kanyang sapatos ng milya-milya, hindi ko siya i-criticize. Sa ngayon, ang Kristiyano, mga tao ngayon, madaling mag-judge Madaling mag-criticize. Pagka hindi mo nagustuhan yung ginawa niya, i-criticize mo na, criticize mo na siya Okay? Magsasabi ka na ng mga negative about him, about her. Actually, lahat ng Kristiyano, minsan, diyan nagkakaroon ng problem. Kaya maganda itong pinag-uusapan po natin para ma-diffuse yung mga, po natin. Okay? Yung mga conflict po natin. Pwede po mangyari, mawala yung conflict kahit na may iba-ibang different idea tayo, mga kapatid. Okay? Kahit iba-ibang kultura natin kung saan man tayo lumaki o na kinalakihan. Okay po? Kaya napakaganda po nung sinabi po ng Indian na yan. Okay? Kaya po, alam po ninyo, sa wika po, yung binanggit po ng India para masabi natin ganito, in our language today, ang ibig sabihin niyan ganito, seek first to understand, then to be understood. Kailangan unahin mo muna. Ano ba yung problem, yung root? Wag ka muna mag-judge o mag-criticize sa iyong kapatid. Mahalaga po yun sa ngayon. Okay po? Yun yung number 1 po natin na pinag-uusapan po natin. Okay. Kaya nga, ang number 2 po natin, isulat po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo. Remember, you are on the same team. Tandaan po daw natin, tayo ay nasa isang team lang tayo. Ano bang team natin? Dalawa lang naman team ng mundo Team Jesus at saka ng Team Satan. Sabi mo nga sa katabi mo, anong team ka? Team Satan o Team Jesus? Pakisulat po ninyo kung anong team kayo. Team Jesus ka ba o Team Satan? Sige po sulat nyo ako ay Team Jesus. Yan, sasabihin natin, Team Jesus ako. Pag Team Jesus ka, ito po yung sabi ng Bible. Okay po kung pag Team Jesus ka. Actually, Peter, diniscuss po niya yan. Sinabi niya yan. Ano po sabi ni Peter? Peter is saying that we are on the same team. We are in the same marriage. We are in the same family. We are brothers and sisters. We don't compete with each other.
We complement each other. We minimize conflict by maximizing cooperation. Ang Team Jesus, kung Team Jesus ka, ha? Ito po yung sinasabi, dinidiscuss po ni Pedro. O kailangan daw, dahil nasa Team Jesus tayo, isang team lang tayo, isang pamilya lang tayo. Okay? O sa isang pamilya, kailangan, pag isang pamilya, dahil isang pamilya kayo, nandun yung tinatawag na cooperation para ma-minimize yung tinatawag nating conflict. Okay? Ang i-maximize natin yung cooperation sa isang team. O nakita nyo yung illustration ko nung introduction po natin, nung nakita nila yung conflict, bandang uli, nag-usap sila, nagkaroon sila ng cooperation. Anong cooperation ginawa nila? Nagtulungan sila. O hindi mo kaya yan, o ako gagawa para sa'yo. O ikaw, hindi mo kaya to. O ako naman ang gagawa para sa'yo. O hindi nagkasundo sila na wala yung conflict. Parehas silang nakarating sa finish line. O hindi pa pwedeng dinala niya Binitbit niya yung kapatid niya hanggang sa finish line, tinulungan niya Okay? Yan ang sinasabing Team Jesus. Kaya mahalaga rin sa pamilya yon yung cooperation. O kahit sa magkapatid, mahalaga din yon. Okay? Yun ang sinasabi po ni Pedro sa pagkakataong ito. Okay? Kaya nga po, huwag niyong kalimutan, remember you are on the same team. Yun po yung number 2 po natin. Okay? Kaya nga po, alam po ninyo, teammates display 3 important action. Kung talagang Team Jesus tayo, mga kapatid, teammates mo yan, o may 3 mahalagang salita na ngayon ay makakatulong para ma-diffuse yung conflict. Kung Team Jesus ka, ha? O ito yung 3 mga kapatid. O sulat po ninyo yung 3 na 3 salita na makakatulong to diffuse conflict. Okay, under po ng division 2 po natin, ha? Na we are in the same team. Okay pa? Una, keyword, ito po yung keyword, love. Number 2, compassion. Sulat po ninyo. And number 3, humility. Ano po daw yung 3 na keyword to diffuse conflict? Pagka Team Jesus ka, ibig sabihin pag Team Jesus ka, hindi ka Team Satan, ito yung 3 na pwede mong magawa sa sarili mo na mabahagi mo sa team mo para ma-diffuse yung conflict. Una, pag-ibig. Ayan, tingnan po natin, compassion and humility. Anong ibig sabihin ng 3 yan? Alam po ninyo, binigyan yung meaning. Tingnan po ninyo ang sabi ng love. Pag may love ang Team Jesus, love says, I will look out for others' best interest. Ang pag-ibig daw, kung Team Jesus ka, meron kang pag-ibig na lagi mong tinitignan yung interest ng iba. Ibig sabihin, hindi puro interest mo. Tinitignan mo din yung interest ng iba. Di ba? Ay, kumusta na kaya si ganito? Ano kaya ang problema ni kapatid na ganito? Hindi yung kine-criticize mo pa. Nagkakaproblema na yung kapatid mo, panay pa ang puna mo, parang yung sinasabi ng ating pag may pag-ibig ka, tanggap mo siya kung ano siya. Pare-pareho po tayo matuto rito. Yun ang sinasabi niya. Love says, I will look out for the other's best interest. Okay, hindi puro sarili. Ang problema ngayon, sa mga maraming Kristiyano, puro sarili na lang iniisip, di na iniisip yung iba. Okay po? Hindi yun Team Jesus. Pagka hindi mo iniisip yung iba, puro sarili mo, hindi ka Team Jesus, Team Satan ka. Yun ang sinasabi po. Ngayon, kung gusto mo bagang Team Satan, huwag kang magkaroon ng care sa iba. Puro sarili mo na lang. Kung ayaw mong Team Jesus, yung sinasabi niya. It says, let's stop attacking each other and let's attack the problem. Puro ang atake natin, problema. Katulad ng ilustrasyon natin kanina doon sa rabbit tsaka nung pagong. Inatake nila yung problema kung paano sila makakaliban. Yung rabbit, kung paano siya makakaliban sa ilog. Yun naman pagong, paano siya mapapabilis. Nagtulungan sila, inatake yung problema. Di nangyari, kapwa sila nakatawid, kapwa sila nakarating sa finish line. Napakaganda po nung ganun kung Team Jesus ka. Di po ba? Kaya nga po, yun ang love. More interest of others. Not only you, I. Hindi ganon. Merong sa iba. Okay. And number 2, compassion says, let's not just talk about loving each other. Okay, hindi lang yung pinag-uusapan natin yung pag-ibig sa isa't isa. Let's demonstrate that love
by what we say and how we act toward each other. Ibig sabihin, yung compassion, hindi sinasabi lang ng pag-ibig. O, meron tayong tinatawag na gawa, pinapakita, dinedemonstrate yung pag-ibig po natin, yung compassion natin sa ating kapatid. Kasi nga, Team Jesus ka. Kapag Team Jesus ka, yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Okay po, sana maliwanag po yan sa atin. Okay, number 3, na keyword, to diffuse conflict, ito, humility. Humility says that love is not proud. O, siyempre, pag humility, hindi ka mayabang. Hindi ka mapagmalaki. Di ba? O, hindi mo pinagmamalaki kung ano yung narating mo, hindi mo pinagmamalaki kung ano yung kakayahan mo, o kung anong estado ng buhay mo, o na masigit ka sa iba, o di ba? May kakayahan ka sa iba. O, ang gawin mo na lang, magpasalamat ka dahil merong kanyan. Pero hindi mo pwedeng ipagmayabang kasi ayaw ng Diyos yun. Kasi kung Team Jesus ka, ayaw ng Diyos yun. O, di ba? Ngayon, kung patuloy mong ginagawa yung pagiging ganyan mo, o hindi ka Team Jesus, Team Satan ka. Yun ang sabi ng Bible, okay? It admits fault. Ang humility daw, ang Team Jesus, ina-admit niya yung pagkakamali niya. Marunong niyang tanggapin na nagkamali. Kasi kapag ka Team Jesus ka, matuto mong tanggapin kung sino ka, kung ano ka, at kung anong ginawa mo. Okay? Kung hindi mo kayang tanggapin yan na nagkakamali ka, parang perfectionist ka, parang tingin mo sa sarili mo, hindi ka nagkakamali, yun ang problema. Hindi ka Team Jesus, Team Satan ka. Kaya mamili lang tayo, 2 team lang yan, mga kapatid. Okay? It is honest about our weaknesses. Kasi lahat ng tao may kahinaan. Hindi naman, di ba? Minsan sinasabi natin, para bang yung iba lang may kahinaan, ikaw wala kang kahinaan. Hindi pwede yun. Our needs and our failures. Okay? It uses these phrases often, I need your help. Di ba? Parang kailangan din natin ng tulong ng iba. Okay? Parang hindi tayo nangangailangan ng tulong ng iba. I was wrong. Forgive me. Yan ang mga salitang maganda. Matuto kang humingi ng tawad, matuto mong tanggapin na mali ka, matuto mong sabihin na nangangailangan ka din ng tulong. Yan ang humility. And these 3 key words to diffuse conflict. At nawa po ay maintindihan po natin yan. Under po yan. We are in the same team. Kung iisa lang ang team natin, yan po yung gagawin natin. Yan ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga yung number 3 po natin ay ito. Give blessing. Give a blessing. Ano pong ibig sabihin niyang give a blessing? Alam po ninyo, meron po sinabi ang 1 Peter chapter 3 verse 9, ang wika po ng Biblia, ganito, na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ano ko po? Ano po sabi ng Bible? Pag Team Jesus ka talaga, yun ang sinasabi niya. Huwag kang gumanti. Kapag ginawan ka ng masama, huwag kang gaganti ng masama. Kaya nga sabi ng Bible, even Jesus Christ, tinuro po niya yan eh. Di po ba? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo, tinapay. Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo kaliwa. Yan ang sinasabi. Kasi, yan ang tinuturo ng ating Panginoon. Kaya kung Team Jesus ka, pag ginawan ka ng masama, huwag kang gaganti. Ipag-pray mo, i-bless mo siya. Imbes na gumanti ka, i-bless mo siya. Anong sabi ng Bible in Matthew chapter 25? Kung meron kayong kaaway, anong sabi niya? Pakainin mo siya. Naku, pastor, magagawa ko po yun. Galit nga ako dyan eh. Di ba? Magagawa ko ba yung pastor? Kinainisan ko nga yan eh. Ayaw ko nga makita eh. Pag nakita ko nga yan eh, galit na galit ako eh. Totoo naman po yun. Siyempre, pag galit ka sa isang tao, yun ang mararamdaman. Di ba? Ayaw mo siyang makita. Pag nakikita mo, naiinis ka, gusto mo siyang suntukin. Parang gusto mo sempain. Parang gusto mong pagsusuntukin. Parang gusto mong ipanalangin na mamatay ka na sana. Yan, pag galit ang tao, ganon. Pero pag Team Jesus ka, ito yung gusto ng Diyos sa atin. Okay? Pag ginawan ka ng masama, huwag mong gagantayin. Ang sabi ng Biblia in Matthew chapter 25, sabi niya, ganito, pakainin mo, painumin mo. Ibig sabihin, i-bless mo pa. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Okay? Sabi po niya, na huwag ninyong gantihan ng masama. Ang masama, ng alipusta, ng pag-alipusta. Okay?
kundi ng pagpapala. Naku po, ngayon ang problema ng tao, yun nga lang, sabi ko nga, yung nga matalsikan ka ng laway minsan titignan mo ng masama O di po ba? O kahit nga ito po, naririnig ko sa mga ilustrasyon na napapanood ko, minsan nga, pag ikaw nagdadrive ka, diyan mo makikita talaga ugali. Minsan pag kinat ka, nako, galit ka, gusto mo habulin pa Minsan may mga tao pang ganito Di ba? Yung sa kanto, yung nakanguso na, may signal light na nakakaliwa siya. Dederecho mo pa halos mabangga mo pa yun Ikaw pang galit Sasabihin mo pa, alam mong dadaan ako O galit ka pa O di ba? Minsan ganun ang tao, yun ang problema. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kung Team Jesus ka, hindi ka ganun dapat. Okay? Huwag kang gumanti, huwag kang magalpusta. Okay? Matuto kang magparaya, matuto kang magbigay. O yun ang sinasabi niya, pagpalain mo. Ang sabi ng Biblia kundi pagpapala, magbigay ka to bless them. O yun ang sabi po ng Bible. Yun ang sinasabi ni Pedro sa atin. Sapagkat dahil dito, tignan po ninyo ang discussion ni Pedro Dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Ibig sabihin po pala, sa sinasabi ni Pedro ngayon sa atin sa umagang ito, pag nagpala ka sa iba, pagka nagparaya ka sa iba, ang Diyos gagantihan ka din ng pagpapala. O tanong, gusto mo bang gumanti ang Diyos sa iyo ng pagpapala sa umagang ito? Sa buhay mo? To bless you, God? O to bless, God bless you? Gusto mo ba yon? O to bless others? Yun ang sinasabi niya. Pag sinabing to bless others, hindi lang pera, bigay ka ng pera, hindi ganon. Ibig sabihin ng to bless others, hindi ka gaganti ng masama sa kanya. Di po ba? Lagi kang mababa, lagi kang nagpaparaya din. Pastor, lagi na lang ako nagpaparaya, paraya ng paraya. Hanggang kailan ba itong ako'y magparaya? Ang sabi ng Pedro, hanggang mamatay ka. Unlimited. Uso naman yung unlimited, di ba? Unlimited. Pakisulat nga po ninyo, unlimited blessing. Unlimited bless to others. Yun ang sinasabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 9. Okay po ba sa inyo yun? Okay, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Okay. So, meron po sinabi si Joel Osteen. Si Joel Osteen, magaling po ito, magaling na preacher ng ating Panginoon. Excuse me. Ang sabi niya ay ganito, there are people in your path just so you can be blessing to them. Marami daw mga tao ang nasa tabi mo o nasa daraanan mo. So, kailangan mo silang i-bless. Why? Because, sabi niya, anytime you do good for others, you are sowing a seed for God to be good to you. Ibig sabihin ni Joel Osteen, ganito, maraming mga tao kang nakakasalamuha. Marami kang mga taong nakikita. O di ba? Itong mga taong ito na nangangailangan ng tulong mo to bless them. Alimbawa, sa ngayon, marami kang kagalit. Makipagkasundo ka na sa mga kagalit mo. Huwag kang gaganti ng masama sa kanila. I-bless mo din sila para hindi rin sila magalit sa'yo. Ibig sabihin, parehas kayong wala ng galit sa isa't isa. O di maganda, Team Jesus, ganun ang sinasabi po. Kahit si Joel Osteen, yun ang sinasabi po niya Di po ba? Kasi yung ginagawa mong mabuti sa iba, parang binhi daw yan, buto na tinatanim mo. Okay? Para ang Diyos ay gumawa rin ng mabuti sa iyo. So, amen po ba dyan? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ikaapat po, mga kapatid ko po kay Kristo, yung tinatawag po natin, control your tongue. Pakisulat po ninyo yung mga division po natin. Ikaapat po ito, control your tongue. Under po ito ng 5 ways to diffuse conflict. Ikaapat po natin, control your tongue. Dako, pag-usapan po natin yan. Paano natin kontrolin ang dila natin? Mahirap po bang kontrolin yan? Hindi naman pwedeng hawakan mo yung dila mo, itali mo para makontrol mo. Paano po natin kokontrolin yung dila natin? Ang sabi ni Pedro, ito yung dinidiscuss niya. Sapagkat ang magnay sumibig sa buhay dito at makakita ng mabubuting araw. Ito sabi ng Pedro, ay magpigil ng kanyang dila sa masama.
at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ibig sabihin, yung ating mga sinasabi, yung lahat na lumalabas sa bibig natin, ay maging pagpapala sa iba, nakakapagbigay ng encourage sa iba. Yung lahat ng nasasabi natin na naririnig ng ating kapwa o ninuman and even in our family, yun ang sinasabi po niya ngayon. Ito mensaheng ito, nakakatulong po talaga sa atin. And even me, being a pastor, ako man po, habang pinag-aaralan po natin ng mensaheng yan, ay talagang natututunan po natin yan kung paano pong makontrol natin ang mga nasasabi po natin. Higit sa lahat, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa kaibigan, at sa mga kapatid po natin, at sa mga kakilala. Mahalaga rin yan. At kahit sa mga kamag-anak po natin, huwag po tayong basta-basta nagsasalita. Basta tingnan po natin kung Team Jesus ka talaga, bawat sabihin po natin, nakakapagbigay ng lakas. Nakaka-encourage. Okay? Nakakapagbigay ng payapa. Nakakapagbigay ng saya. Yun ang ibig sabihin po ni Apostol Pedro po sa atin. Kaya nga sabi niya ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Wag po tayong, yung sinasabi ni Pedro, pag nakikipag-usap tayo, wag tayong madaya. Totoo lagi ang sinasabi natin. Okay, naalala ko tuloy yung anak ko, yung bunso. Kasi sabi ko dati sa kanya, kasi nakitaan ko siya ng yung magaling siya mag-reason. Pag nagsalita ka, timano, may reason siya. May reason kagad siya. Ang galing niya magbigay ng reason. Kaya sabi ko sa kanya, mag-abogado ka na lang kaya, anak. Ayaw niya. Hindi ko po sinasabi lahat ng abogado. Hindi po lahat ng abogado, ha? Hindi ko po ina-atake yung abogado, ha? Maybe, siguro, nasa mind lang ng bata. Sabi niya, ayoko, papa. Kasi baka, pag naging abogado ako, siyempre, kukunin ako ng kliyente, tapos ipagtatanggol ko siya, tapos yung pagtatanggol ko ay totoo naman talagang ginawa niya yung mali. Tapos pagtatanggol ko siya. Sabi niya, parang ayaw niya ng ganon. Sabi ko sa kanya, wag yung masama. Ay, pagtanggol mo yung inaapi. Yan, sabi ko naman. Okay, minsan, ano lang po yung idea niyo. Pero sa katotohanan, minsan talaga, ganito. Pag nagsalita tayo, yung totoo, wag yung may daya. Yung hindi totoo. Yun ang sinasabi po ng Bible. Okay po? Yun ang sinasabi ni Pedro po sa atin sa umagang ito, mga kapatid ko. Kaya, sa umagang ito, how do we know if we are mature? Bilang Team Jesus ka. Team Jesus ka, ha? Sabihin mo nga, pakisulat nga, Team Jesus ako. Team Jesus ako. Okay, sulat po natin. Ngayon, itong tanong, how do we know? How do we know if we are mature? Kung Team Jesus ka, dapat mature ka. Pero tanong, paano mo alam na mature ka? Okay? Ito po ang mark. Ito yung palatandaan ng mga mature na bahagi ng Team Jesus, ha? The mark of a spiritual and emotional maturity. Ito, kung meron ka nito, mature ka, is the ability to master our mouth. Ibig sabihin, ito yung ability, ito yung mark ng Team Jesus ay mature. Meron siyang abilidad to master our mouth. Ibig sabihin, makontrol yung ating mga bibig. Okay? To watch our words. To tame our tongue. Yun ang sinasabi ni Peter. And Peter is saying that the way to diffuse conflict is to control our verbal reaction. Pag meron ka nito, pag kaya mong kontrolan ng dila mo, ang bibig mo, ang mga sinasabi mo, tinitignan mo, sabi niya, binabantayan mo, kung nakakaya mo to, Team Jesus ka nga, at matured ka nga. Yun po yung sinasabi ni Pedro po sa atin. Kaya nga, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, ang isang halimbawa po natin dito, even Jesus Christ. Ito po yung magandang example na ginawa po ni Jesus Christ, na kung paanong talagang na-control niya ang kanyang sarili. Kahit na linapastangan siya, kahit na ginawan siya ng masama ng tao, kahit na minura siya, kahit sinuntok siya, kahit denuraan siya, okay lang sa kanya eh. Naku po, ang tao hindi pwede. Yun nga sabi ko kanina, talsikan ka ng laway eh. Talagang titignan mo masama yan eh. Sa mga sasakyan nga, pag nagdadrive ka, nasingitan ka lang, galit na galit ka. Kung gusto mong barilin, babarilin mo eh. Di ba? Yan ang tao. Pero tingnan nyo yung ilustrasyon na ginawa ng ating Panginoon upang gayahin ng mga
Team Jesus. O, kung Team Jesus ka, ito ang sabi ng ilustrasyon. Pakinggan po ninyo. Sa Isaiah chapter 53 verse 7, ito po wika ng Biblia. He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep, he is silent before the shearers. He did not open his mouth. Oh, even Jesus, pinakita niya kung paano niyang mamaster yung mouth niya. Kahit anong ginawa ng tao sa kanyang kalapastanganan, karumaldumal na ginawa sa kanya, na hindi ginagawa sa iyo yan, pero kay Jesus ginawa yan. Pero tingnan nyo ang halimbawa binigay niya, na master niya yung mouth niya. He never say anything to those people na nagharas sa kanya, na gumawa ng masama sa kanya. Wala silang narinig ni salita na gumanti, na minura yung mga taong ginawa niya ng masama. Kundi naging tahimik siya at tinanggap niya ang ginawa ng tao sa kanya. Yan ang sinasabing ilustrasyon. Na kung talagang mature ka at ngayon nasa Team Jesus ka, ang ability, ito yung mark, to ability to master our mouth. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Ngayon, kung talagang Team Jesus ka, ay dapat nandun ka. Ngayon, kung hindi natin nagagawa, hindi tayo Team Jesus. Baka Team Satan tayo. Dalawa na naman yan eh. Team Satan tsaka Team Jesus lang po yan. Okay po yan? Amen po ba doon? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon kung amen. Ikalima. Ito po yung last natin. 5 ways to diffuse conflict. Ito po yung last po natin. Pakisulat po ninyo. Pursue peace. Okay po. Pursue peace. Okay, tama yung pronunciation ko, mga kapatid. Pursue peace. Ibig sabihin, ipagpatuloy po natin yung kapayapaan. Gawin natin yung kapayapaan. Nasabi po ng verse 11 kay Peter, ito yung discussion ni Peter, ito yung sinasabi ni Pedro, at tumalikod siya sa masama. Para magkaroon ka, totoo naman yan eh. Pagka tumalikod ka sa masama, may peace ka. Pagka on the way ka sa masama, wala kang peace. Yun lang naman yun. Pagpatuloy ka doon sa masama, wala kang peace, maniwala ka. Pero pag tumalikod ka sa masama, may peace ka. Pursue peace. Hanapin mo ang peace, ang kapayapaan. Ano po sabi ng Biblia? Tumalikod siya sa masama at, gumawa ng mabuti. Tumalikod ka na sa masama, pero gumawa ka ng mabuti. At gumawa ka ng mabuti, sabi niya, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Totoo po yan, yung discussion ni Pedro. Kapag ka tumalikod ka na sa kasalanan, may peace ka na. Pag may peace ka na, ang gagawin mo, mabuti na lang ng mabuti. Dahil nakita mo na yon, nagkakaroon ka ng kapayapaan, yun na yung sundan mo. Ibig sabihin, yun na yung ipagpatuloy mo. Kaya nga pursue Kaya nga pursue peace Tuloy-tuloy. Kaya nga ang sarap mga kapatid ko po kay Kristo. Kung Team Jesus ka talaga, ang sarap mabuhay ng may peace, may kapayapaan. At kapag nakita na natin yung kapayapaan, tumalikod na tayo sa kasalanan, pursue peace. Hanapin na natin yun at natagpuan natin, tuloy-tuloy na po natin yon. Sa anong paraan? Di gumawa ng mabuti sa kapwa. Alam po ninyo, the job of peacemakers is to resolve and diffuse conflict, not to start fights. Ang Team Jesus, hindi pinagmumulan ng away. Ang Team Jesus, hindi pinagmumulan ng gulo. Okay. Ang Team Jesus ay pinagmumulan ng kapayapaan. Ang Team Jesus, ang ginagawa nyo is to resolve and diffuse conflict. If you are a Team Jesus, a member of Team Jesus, because we are the same team, ang tungkulin natin, to resolve and diffuse conflict, not to start fight. Amen po ba doon, mga kapatid? Kung amen, palakpakan po natin ang ating Panginoon. In my conclusion, mga kapatid, sa pinag-aralan po nating 5 ways to diffuse conflict, in my conclusion, ito po in the end,
May tanong po tayo kagad. Why should we diffuse conflict? Bakit kailangan po nating mawala yung conflict? Kasi ang diffuse, ang ibig sabihin niyan, sirain. Tanggalin parang yung fuse. Pag tinanggal mo yung fuse, diffuse yun. So, hindi na magkakaroon ng kuryente yun. O, wala nang away yun. Wala na. Kasi na-diffuse na. O, bakit kailangan? O, ito. It shows that we belong to God. Kapag ka ang isang tao, kung Team Jesus ka, o ito ang sabi ng Biblia, kung tayo po tignan po natin to, ay talagang nade-diffuse natin, nare-resolve natin, and diffuse conflict, o ito ay nagpapakita na you are belong to God. Talagang Team Jesus ka nga. Amen po ba dan? Okay? Did not God choose to walk in our shoes by coming to this earth? Hindi ba ginawa ni Jesus yan? Na sinuot niya yung ating mga sapatos nung siya ay pumunta dito sa mundong ito? Oh? Did not God demonstrate His love for us by going to a cross to die for us? O hindi ba tayo minahal ni Kristo nung siya ay pinako sa cross para sa iyo at para sa akin? Did not God give us a blessing by granting us abundant and eternal life? Okay, hindi ba tayo pinagpala ng Diyos, binayayaan ng Diyos ng isang masaganang buhay dito sa mundong ito at higit sa lahat sa mundong kinakaharap natin sa ikalawang buhay, eternal life? Did not God take the initiative to bring lost sinners to the Father, reconciling them as a peacemaker? Oh. Nung pumunta ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon siya, yun yung initiative. Kaya nga, hindi niya inarang isang bagay ang nararapat, ang pananang niya, ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi kusahan niyang inubad ang pagiging Diyos niya at nagkatawang tao. Why? Upang mamagitan, upang ang tao, yung makasalanan, ikaw at ako, ay madala niya sa Diyos to reconcile them as a peacemaker. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinagurian siyang mediator between God and man. Kasi nga, peacemaker nga siya na dati ang taong makasalanan ay kaaway ng Diyos, ngayon, kaibigan na ng Diyos. Bakit? Kasi itong mga makasalanan ito ay dinala ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na siyang namagitan. Nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, sa umagang ito, ang ating pinag-usapan na tema na following Jesus at yung paksa natin ngayong 5 ways to diffuse conflict ay naging bahagi ng buhay po natin. Nawa yung 5 bagay na yan ay patuloy nating maalala. Kung Team Jesus ka, gawin po natin. 2 bagay lang. Kanino ka team? Team Satan, Team Jesus. Kung Team Jesus ka, gawin po natin itong 5 bagay na ito to diffuse conflict in our lives, even in our family. Sa anumang relasyon, sa pamilya, sa mag-asawa, sa magulang, sa kanilang mga anak, o sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang, o kahit man sa inyong mga kasintahan, sa inyong mga trabaho, dalhin po natin ang 5 bagay na yan, paraan to diffuse conflict, upang mabuhay po tayong payapa, panatag, at iporso po natin ang peace na yan until we die on earth. Maraming pong salamat, mga kapatid ko po kay Kristo, at sa lahat po ng aming mga relatives and friends, at sa ating mga dito po mga kababayan po nating nanonood kasama po natin. Nawa po ay nakatulong po sa inyo ang mensaheng ito. At dalangin ko sa Diyos na nawa po maging kalakasan po natin yan na patuloy nating panindigan, because we are the same team, and that is Team Jesus. God bless us all po, mga kapatid ko po kay Kristo. Magandang umaga mga kapatid. Tayo na po ay dumako sa ating pagbibigay ng ating ikapu. Bago ang lahat, atin muna pakinggan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Nehemiah 13 verse 11 to 13. Ito po ang kanyang sinasabi.
Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't pinapalit ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Dahil dito, ang lahat ng mga mamamayan ng Juda ay muling nagdala ng 10% bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis. At inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang mga paring si Selenias, si Sadok na dalubhasa sa kautusan, at si Penyas na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Ana, anak ni Sakor, at ako ni Matanyas. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamaan. Purihin nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat ngayong araw na ito sa buhay at kalakasan na inyong pinagkaloob sa amin. Naway Ama, tulungan mo po ang aming mga kapatid sa kanilang mga trabaho at gabayan mo po sila sa kanilang mga gawain. Naway Panginoon, pagpalain mo po ito, Panginoon. Naway Panginoon, tulungan mo rin po ang aming kapatid na wala pang mga trabaho at sana po ay makahanap sila ng kanilang mga trabaho. Naway Panginoon, tulungan mo rin po ang aming mga kapatid na mga may negosyo at naway pagalugin niyo po ito, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng malilikom namin ito ay gagamitin po namin sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita at pagpatayo ng iyong banal na iglesia. Dinadalangin po namin ito, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling over me. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Let's sing. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. And I will dance forevermore. And I will dance forevermore. Muli po, magandang umaga po sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. Tayo po ay nasa dako na ng balitaan. Sa umagang ito ay nais ko pong ibalita po sa inyo mga kapatid na ang ating Board of Council, pagkatapos po ng service na ito, ay magkakaroon po tayo ng virtual meeting sa lahat po ng member ng Board of Council. Ang lahat po ng member ng Board of Council, yung pong lahat po ng mga chairperson ng lahat ng ministry ng church po dito sa Imos. So pagkatapos po ng ating service dito, ay kasunod na po yung ating meeting po niyan. And after po niyan, ng ating Board Council meeting, ay susunod naman po natin yung ating mentoring, RDN mentoring. So sa lahat po ng mga coaches na member po ng RDN, at magkakaroon din po tayo ng mentoring. After po naman ng meeting po ng board ng council. Okay po? At nais ko rin pong ibalita sa inyo, ito pong buwan po ng July ay marami po ang magdaraos ng kanilang mga karawan. O ito po yung mga magdaraos. Batiin po natin to at panalangin po natin itong mga kapatid natin na magdaraos ng kanilang mga karawan. Sa pangunguna po ni Sister Laika Miranda, o Sister Yoli Hoxon, Brother Milenio Albano, Brother Ricky Hoxon,
Brother Ronnie Jordan, o Sister Rhea Amador, Sister Charmaine Minjot, o yan po yung mga may birthday pong July. Sister Mirna Taiko, Sister CJ Ichon, o Sister Rochelle Jane. Ito po pala, itong Rochelle and Jane and Brother Chua Santos. O ito po yung mga magdaraos ng kanilang mga birthday this month of July. Okay? O, sa ngalan po ng Iglesia sa Imus, mga kapatid, ay binabati po namin kayo ng masaya at mayabong na buhay. Sumayin niyo po ang kapayapaan at sumayin niyo po ang katagumpayan ng buhay kasama ng inyong mga pamilya. Okay po, at patuloy po natin dalangin na ito po ay nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat ang pamilya po ni Brother Bong Eupemio at ganun din si Brother Ryan Delphine ay makakalabas na rin po sa facility po na kung saan ay dinala sila. At salamat sa Diyos, nandun na po yung paggaling po na ibinigay po ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos at patuloy po natin silang ipanalangin. Okay po, at marami rin po tayong papanalangin. Ganun din si Sister Teresa Quaison. Ipanalangin po natin dahil sa ngayon, ayon sa kanyang anak, ay naging positive po uli siya sa COVID. Nawa po ay tulungan siya ng ating Panginoon. Panalangin po natin yung mga kapatid po natin talagang dumarang po sa ganitong sitwasyon ng buhay. Okay po, so maraming po salamat at pagpalain po tayo ng dakilang may kapal. God bless you all po. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, utter of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Yes, I surrender to you. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, utter of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, utter of salvation. He rose and conquered
Tayo po ay dadako na, mga kapatid ko kay Kristo, sa ating pong closing prayer. Tayo po ay magsiyukod. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Sa iyo, aming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito at kami po ay nakatapos muli ng aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa mga ginamit niyong mga lalaki at babae na inyong mga anak na nagbigay ng masasayang awitan, papuri, patungkol sa inyo o Diyos. Salamat din po sa lalaking inyong ginamit na mensahero sa pamamagitan po ng aming kapatid na Enrico Puno na sa napakagandang mensahe na amin pong napakinggan. Salamat po sa karunungang ipinagkaloob niyo sa kanya at malinaw at malakas naming napakinggan ang mensaheng ito sa umagang ito. At ipinagpapasalamat din po namin ang aming po mga kapatid na media team na laging sumusubaybay sa live streaming na ito, na kanila pong ginagawa ang kanilang makakaya upang malinaw at malakas na mapanood ang gawain ito sa kanilang mga TV screen sa aming pong mga tahanan. At ipinagpapasalamat ko rin po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito ng Imus Church of Christ every Sunday at ganoon din po sa araw din ng Wednesday. Kaya po, Panginoon, nawa po ay ang aming pong napakinggang ito ay naging karagdagang kaalaman na naman sa amin at nawa ay tumibay ang aming pananampalataya sapagkat totoo po ang inyong mga salita ay napakabisa, Panginoon, sapagkat ito'y nagsisilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Bagamat kami nakakaranas pa ng mga kapighatian, mga karamdaman dito sa ibabaw ng sanlibutan, subalit kami po ay lumalakas ang aming pananampalataya sapagkat lagi kayong naroon, Panginoon, sa aming pong oras na kayo po ay aming kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, O Diyos, kami po ay nakakalapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, at nagkaroon kami ng pagkakataon na tawagin kayong Ama sapagkat kami po ay naging yung anak sa pamamagitan ng pananampalataya, O Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami ng maraming sa inyong kabutihan, O Diyos. At ganun din po, Panginoon, ang aming pong mga kaibigan na laging sumusubaybay, naway hipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang mga puso at isipan na nawa ay sa mga darating na mga araw sa kanilang buhay ay kanila pong tanggapin kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam namin, Panginoon, na kung wala kayo sa aming buhay ay baliwala po ang lahat ng ito. Kaya po, Panginoon, sa aming pong panahon ay kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyong banal na ubasan, Panginoon, sampu ng aming mga mahal sa buhay. At ganoon din po, Panginoon, dalangin ko rin na bigyan nyo ng karunungan ang inyong mga anak na ginagamit sa inyong ubasan dito sa Imus Church of Christ, lalo-lalo na po ang mga matanda, diakonesya, diakono, at lalo-lalo na rin po ang mga pastor na patuloy niyong bigyan ng karunungan at katapangan, O Diyos, upang patuloy na maipangaral ang inyong mga banal na salita. At dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay patuloy pa rin nasa pandemya, marami pa rin nagkakasakit, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na balutin niyo kami ng inyong banal na dugo upang ang bawat isa sa amin ay huwag mapahamak sa sakit na ito. At ganoon din po, Panginoon, pagpapasalamat naman namin muli ang mga kapatid namin na inyong pinagaling. Salamat po sa inyong pag-iingat at
ang lahat po ng may mga karamdaman na aming pinag-pray last week, sila po ngayon ay magaling na. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at natamo ng bawat isa, lalo-lalo na po ang may mga karamdaman. Salamat po sa pamilya ng pinagkaloob yan ng kagalingan, ang Eufemio at ang Delphine, na sila po ay makakalabas na sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin pong mga kapatid na ito. At dalangin din namin patuloy ang aming kapatid na Teresa Quaison, na nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang gabayan, at huwag niyo siyang pabayaan, Panginoon, sa kanyang karamdaman upang manumbalik din ang dati niyang kalakasan. Kaya po, Panginoon, dalangin din namin kung gaano mo kami iningatan sa buong sanlinggong nagdaan. Muli po kaming lumalapit sa inyo, O Diyos, sa araw ng bukas. Muli po kami maghahanap buhay. Ang aming po mga anak at aming po mga kapatid na mga magulang, na naway ingatan nyo ang bawat isa sa kanilang paghahanap buhay, pagdadrive ng kanilang sasakyan. Ano man ito, Panginoon, ito may kotse o motorsiklo, ingatan nyo sila, Panginoon, na huwag mapahamak sa kanilang paghahanap buhay. At ganon din po ang aming kapatid sa ibang bansa, na naway abutin nyo sila, yung mapagpalang kamay, ingatan sila, Panginoon, sa bansa kanilang kinalalagyan. Huwag nyo silang pagpabayaan, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na sa COVID-19 na ito, Panginoon. Upang sila rin ay mabuhay ng masaya at walang nararamdamang sakit, Panginoon. Upang sumagagayon, sila po ay makabalik at makauwi sa kanilang sarili-sariling pamilya sa takdang panahon, Panginoon. Kaya salamat pong muli sa oras na ito. At muli po kaming nananalangin at nagpapasalamat sa mga may kaarawan naman, Panginoon, sa pangunguna po ng aming kapatid na brother Milanio Alabanyo sa July 7, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga anak na ito, bigyan ng mahaba pang buhay at magandang kalusugan upang siya po ay mabuhay pa, kapiling ang kanyang mahal sa buhay at makapaglingkod sa inyong banal na ugasan. At ganoon din po ang sa darating na wedding anniversary ng aming pong kapatid na Brother Ruel and Sister Rhea Amador, at sa July 6 na si Brother Jose and Sister Sally Eufemio. Pagkalooban niyo po, Panginoon, ng mahaba pang taon ng kanilang pagsasama ang inyong mga anak na ito upang sila po ay mabuhay pa ng masaya, kapiling ang bawat isa at kanilang mga mahal sa buhay. Dalahin ko rin po, Panginoon, pagkalooban sila ng magandang kalusugan upang sila po ay mabuhay at magamit nila ang kanilang natitirang kalakasan sa inyong banal na ubasan dito sa Imus Church of Christ. Kaya salamat pong muli sa kabuuan ng aming pananambahan. Nawa po, Panginoon, kayo ang napapurihan, kayo ang pinakila, kayo ang pinasalamatan sa oras na ito, Panginoon, at naitaas ang inyong pangalan. Kami po ay maglilingkod sa inyo, O Diyos, habang kami po ay nabubuhay kasama ang aming buong pamilya. Salamat pong muli, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa aming pangalan lamang ni Jesus, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaiwa-hiwalay, tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating nakapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.